God is good. All the time. All the time. God is good. Okay. So, once again, ako din nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat muli binigyan niya uli ako ng pagkataon na mahibahagi ang kanyang mga salita at the same time sa paggabay patubay niya sa bawat isa sa amin, especially sa pamilya at sa mga kapatiran na lagi natin kasama sa gawain. Hoping and praying mga kasama natin na hindi pa natin nakikita, muli makita natin sa ating gawain na ito. I thank and praise God sapagkat nandiyan siya na patuloy na gumagabay at mapatubay sa bawat isa sa amin. So, thank God and praise the Lord sa bagay na ito. At muli naman sa topic naman natin ito, month of August, sapagkat still napaganda na namang tema nito sapagkat last month ang ating tema ay what we have, God loves wholehearted giving of any measures, no? So month na ito ng August naman ay nakalagay naman servant's heart. Anyone who wants to be first must be the last and the servant of all. So itong month na ito ay muli mauna ako at susunod na ulit yung mga speaker natin, Jason, Vincent, and Pastor. At sila na uli ang magdadagdag sa ating temang ito upang mabuo sa whole month ang i-focus natin sa topic natin na sa servant's heart. Ika nga. So sa ngayon ay ipo-focus ko yung servants, no? Ang topic ko rito ay the faithful servant. So, i-focus ko sa word na servant. Ika nga, no? Part ng introduction. Sa month na ito ng August, ay ako ang first week at i-focus natin muli ang salitang servant na kung saan sa sunod ay sila naman muli mag-share ng salitang ito ng word na servant's heart. So, kung ating titingnan, no, yung servant na ito sa panahon ng Panginoon Kristo, ang ginamit niya ay servant o lingkod, no? Sa term natin ngayon, natin sa modern term, mas magandang tingnan natin yung worker, no? Lahat naman tayo as a worker, maski sa secular ay trabahador, ika nga, no, sa Tagalog. Kahit saan tayo pumasok na masasabi natin na tayo trabahador. Ika nga sa isang kumpanya, sa isang pabrika, sa isang firm o whatever man, maski nga iba't ibang sabihin natin sa bahay, still worker pa rin, no, tayo masasabi o servant. Pero pag natin na talagang i-focus natin as a Christian, as a believer of the Lord Jesus Christ, we are the servant of God. Whether we like it or not, yun na talaga. Tayo lingkod o worker ng Panginoon na. Mabago ka man sa gagawain, matagal ka na sa gawain, whether you like it or not, automatic talaga na ikaw ay lingkod ng Panginoon. May mga taon nga lang na lumilipas na kung saan mayroon tayong tinatawag na growth. No? Na unang taon, unang buwan, sabihin natin as a baby pa, medyo nangangapa pa tayo, ano ba talaga ang ating position sa ganitong as a Christian sapagkat growth nga sinabi nga ni Peter na tayo ay baby pa. So lumilipas mga araw, buwan, taon, tayo yung mga tinatawag na lumalago, lumalaki na as a baby. Hindi na baby, kundi lumalago na, lumalaki nga. So ito po ang aking topic sa na ito. At aking text ay chapter 25 verses 14 to 30. No? The servant, no? The faithful servant, ika nga, no? Bagot last Sunday, lagi natin napapag-usapan, iba natin mga kapatiran sa kababayan, i-share na rin ito, chapter 25, 14 to 30. Pero elaborate natin ng konti, even though maiksi lang ating oras sa temang ito. Pero natin ng konti, no? Pasadahan natin ito. Bagat very, very familiar itong temang ito, no, as a servant. At the same time, marirecall tayo kung ano ba talaga ang ating position na as a servant of God.
So bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Bow our heads, close our eyes. So let us pray. O Lord God Almighty, Ama, kami nagpupray pasalamat sapagkat once again you give us a privilege to study your word. Tunay nga Lord, muli ay dumudulog kami sa iyo, tulungan mo kami upang muli patuloy namin maunawaan nga o Diyos, maintindihan ang iyong pang mga salita. At tunay nga Lord, humingi kami siya ng guidance, Holy Spirit, so that we can understand more about your word. At tulungan mo kami, mga Panginoon, na hindi lang kami tagapakinig, kundi tagaganap din yung mga salita, Panginoon. At gamitin mo ang internet na ito, Zoom, Panginoon, upang sa ganun, Ama, ay loud and clear naming maunawaan, maintindihan ng bawat isa na nakikinig sa mga sandaling ito. Si Satanas na nais gumawa ng hindi ka nais-nais sa iyong harapan, sa iyong paningin, Panginoon, ay itali mo siya sa pangalan ni Jesus, ay lapit-ilahin nga, O Diyos, na hindi siya maging disturbance o gagawa ng kung anumang disturbance nga, O Diyos, sa aming pag-aaral kinig ng mga salita. Gamitin mo ang Zoom na ito, Panginoon, upang maunawan namin at paintindihan nga, O Diyos, sa iyong mga salita. Help us, O Lord, sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Okay. So, nabanggit ko na as a Christian, no, ay ating i-recall ulit, no, kasi very, very familiar ito, no. Matatagpuan dito sa chapter 25 ng Matthew. In fact, bago tayo pumasok sa chapter 25, merong chapter 24, no? Chapter 24. Itong ano na ito ay mga theologians, mga doktor dito sa pag-aaral salita ng Panginoon. Chapter 24 ay talking about the tribulation period. No, tribulation period. At makikita naman natin dito sa sunod na chapter ay talking about naman the second coming of Christ, no? Sapagkat pinaliwanag ng Panginoon dito ang tatlong types of parable, which is na kung saan mga parable o talinghaga na kung saan na kwentong nangyayari sa buhay na natin dito sa mundo, pero mayroong tinatawag na may mga pangkalangitang aral naman ito, no, na kung saan base sa nais na ipaunawa at ipaintindi sa atin ng Panginoon, pangkalangitang panghalimbawa ito kung paano at ano ang kanyang gagawin sa bawat isa sa atin base sa kanyang talinghaga na nais niyang ipaliwanag, ipaintindi sa atin. So, ang parable na ito is a big encouragement sa bawat isa sa atin. Lalo tigit, as I said nga, ang chapter 25, the second coming of Christ na, no? Nakafocus, yung pagdating na ng Panginoon sa Kristo. At tayo ngayon, na nasa time natin ngayon ay alam ko, alam nyo, alam nating lahat na iniintay natin ang Panginoon sa Kristo sa pagbabalik niya in the second time, no? Kasi yung unang pagdating niya, yan yung time na kung saan ginawa niya ito as part ng promise ng Panginoon sa Genesis 3:15 na pinag-aralan natin ng Book of Genesis na mayroong Savior na darating. So yung first coming ng Panginoon sa Kristo as a Savior. Dito ang pagdating ng Panginoon sa Kristo sa second time na siya ay i-destroy niya lahat ng kanyang kalaban at maghahari siya. So we're gonna take and praise God sa kanyang mga salita nating napag-aralan natin to so many times, so many years na rin nagdaan. At muli i-recall natin itong sa topic na ito, sa chapter 25 na ito, mag-start ko sa chapter 25 verses 14 to 30. So basahin ko po ito kung yung makikita na, yung mga verses na ito. Okay. Okay, ito na. So, kung kayo ay mayroong internet dyan, mayroong tablet o laptop, ay makikita nyo to, no? Chapter 25, verses 14 to 30. So, basahin ko. For the kingdom of heaven is a like of man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. So lumalis na siya. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. 17, and likewise he also had received 2 gain 2 more also. But he who had received one went and dug it to the ground, and he hid his Lord's money. After a long time,
the Lord of those servants came and settled account with them. So he who had received 5 talents and come and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me a 5 talent. Look, I have gained 5 more talent beside them. Verse 21, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. He also who had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them. Okay, next. 23. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have no sown, and gathering where you have no scattered seed. And I will afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. 26. But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you know that I reap where I have not sown, sabi niya ganyan, and gathered where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and of my coming I would have received back my own with interest. Sabi niya sana, no? So take the talent from him and give it to him who had 10 talents, for to everyone who had more will be given, and he will have abundance, but from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. No? So we're going to thank and praise God about the reading of His Word. So ito po ang kabuuan ng ating text dito. At makikita po natin dito na we found this type of parables na 3 points. No? 3 points po ang makikita natin dito sa parable of the servant na ito. Una, the responsibility. Number 1. Then, number 2, the reliability. Meron tayo, no? Then, third, the accountability. So, yun po ang ating points dito na makikita natin sa topic na ito na una, meron kang responsibility, which is na tininan ko nga sa dictionary ang responsibility, ang paliwanag dito is a noun, being responsible. Sabi diyan sa dictionary dito. Ibig sabihin yung pananagutan o responsibilidad. Meron kang responsibilidad dito. Then, makikita natin dito sa point 1, no? Responsibility. The first servant is given 5 bags of gold or money or talent, no? The second servant is given 2 bags or gold or talent or money. Sabihin natin yan. Then the third servant is given 1 bags of gold or talent or money. No, makikita natin diyan sapagkat dinivide niya na bago siya umalis, kasi alis siya, at binigyan niya ng pamahala yung 3 kanyang mga lingkod, no, mga servant. So makikita natin dito, yung verse 14 sabi niya, for the kingdom of heaven is like man traveling to the far country who called his own servant, tinawag niya, delivered his goods to them, dinivide niya, pinakita niya, ito sa iyo, ito sa iyo, ito sa iyo. And to the one who he gave 5 talent, binigay niya 5, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on the journey. So, nakikita natin dito na mayroon siyang responsibilidad na binigay sa kanyang mga servant na alam niya ang kanyang capacity, no? Na ito ang kaya mo. So, ang isa binigyan niya ng 5, 2 at 1. At I do believe as a God of gods and the Lord of lords, ay talagang He is omniscient God, omnipotent God, no? At alam niya ang ating kapasidad sa bawat isa sa atin as a Christian, kasi kung i-apply natin ito as a Christian, as a believers, no, na bilang
nasa lingkod ng Panginoon, alam ng Panginoon ang ating abilidad, kung ano lang talagang kaya natin. So yung iba marami siyang talent or kaalaman hinggil sa gawain ng iglesia at ginagawa niya ito. Yung iba marahil, yung iba ay nagtuturo, yung iba na may alam niya paano magturo din ng music, yung iba na may alam niya kung ano, marami siyang alam na activities o gawain sa iglesia. At yung iba naman ay masasabihin natin na isa lang o dalawa ang kanyang alam lang. Pero I do believe bawat isa sa atin ay meron tayong binigay ng Panginoon na talent. Minimum ay isa at may more pa. No? Kasi sinabi diyan 5 ang binigyan niya. So sabihin natin sobra pa. Ano pa importante ay meron kang responsibilidad na binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin na as soon as ito ay kaya nating gawin, no? Iyon ang ginawa ng Panginoon dito, pinakita niya. So you give them a responsibility, no? Binigyan sila ng responsibilidad at ito 5 sa iyo, ito 2 sa iyo at ito ay isa. Ito ngayon, no, sa bawat isa, part ng aking example din dito, mga kapatid, no, maski naman sa secular ay mayroon din tayo mga trabaho. Katulad ko, example ko rin sa aking trabaho din. Ako sa amin sa hospital ay pagpasok kasi namin, meron kaming logbook na ganito, no, notebook. So pagpasok namin doon, bumasok pa ng kami bukas Lunes. Bubuksan namin yung notebook na yun, titingnan namin kung anong aming kumpiti na aming gagawin. Talagay doon kung bawat isa sa amin, kung kami ay kulang-kulang 50 tao na nakalagay doon sa notebook na yon, may mga assignment kami lahat, may nakasulat kami kung ano-ano ang aming gagawin. So, titingnan ko pangalan ko at nakasulat doon ang gagawin ko, lahat yung ano yon hanggang sa operating room, lahat na yon. Ito yun ang aking gagawin. No? Yun ang aking gagawin. Part na aking responsibility. No? Kaya ako, mas prepared ako magtrabaho kasi karamihan ay sama-sama, grupo-grupo. Pero ako yung tatanungin, mas prepared ako magtrabaho na ako lang mag-isa. Kasi alam ko ang dapat kong gagawin hinggil doon sa binigay sa akin responsibilidad na dapat kong linisin. Ganon din, no? As a son of God, as a Christian, ganon din sa bawat isa sa atin. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng talent, ang wisdom na as soon as kaya natin ito, mayroon tayong capability talaga na magagawa ko ito, magagawa mo yan. Huwag mo sabihin na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Kaya tayo, katulad sa secular, kaya ka pumasok sa trabaho sapagkat una, masasabihin natin, mangangapa ka pa lang sa trabaho, pero lumilipas mga araw, buwan o taon, gamay mo na ang trabaho at malalaman mo na. Kasi responsibilidad mo yan eh. Kaya ang ano natin eh, no? Sa first point, responsibility. At yun talaga na binigyan ka ng responsibilidad na dapat mong gawin, dapat mo talagang gawin. Then, nakikita natin dyan sa 16 to 18, no? Next. Okay, reliability. Reliability, which is, ang meaning naman nito is still a noun, quality or being reliable, kahusayan. Alam mo na kaya mo talaga, mayroon kang kapasidad talaga na kaya mong gawin yan, no? Ibig sabihin nun, na kung saan, at the same time, nandun yung tinatawag na trustworthiness, ika nga, na kung saan, kaya binigyan ng responsibility na yon kasi alam na nagbigay sa iyo na alam mong kaya mong gawin yon, no? Yan ang ano dito na reliability, which is kaya mo talagang gawin yan. Huwag mo sabihin na hindi mo kaya. Magagawa mo yan sapagkat binigay, alam niya eh. Ang God natin is omniscient God. So, whether you like it or not, God knows yung kapasidad at the same time, yung kaya mo talagang gawin. Kaya nga nabanggit ko nga nung una na sa responsibility, mas prepared ako na gawin ko ako lang mag-isa sapagkat alam ko talaga ang gagawin ko. No? May mga kami sa aming trabaho, example ulit, no? Sa aming trabaho, mayroon kaming bagong responsable, no, na galing siyang Hospital Villaria.
at linagay siya naging responsable namin sa Ritsoli. Dahil sa ang kanyang kaalaman ay doon lang sa Ospital Villaria, pagdating sa Ritsoli, nasabi ko sa kanya, ang experience mo ay experience mo lang sa Villaria. Ito ay Ritsoli na ito. Ang Ritsoli ay orthopedic, no, na hospital. Hindi ito katulad ng Villaria na ang inooperahan, lalo higit sa operating room, ay iba. Kasi ang operating room sa Villaria ay hindi bloody. Ito ang inaano ko sa kanila. Kasi itong responsable namin ito ay pang-apat na siyang responsable namin na galing silang ibang ospital. So bawat mga responsable na galing hospital, wala silang experience sa orthopedic na operating room. So ako, palibasa ay 2001 pa hanggang ngayon, ay nandun ako sa operating room na ito. Alam ko ng operating room, ay tawagin nga ng mga Italiano ito, tinatawag nilang machileria. Sabagat ang ano na ito ang operating room na ito sa Ritsoli ay bloody, na madugo. Saan ka naman makikita ng dugo na nandun sa kisame nakadikit? Nandun sa wall nakadikit. Bukod pa yung sa sahig na talagang kung wala yung kanilang telo na nilalagay, baha ng dugo talaga, bloody talaga. Kaya nalala ko yung testimony ni Tyrone, ni Abigail, na sila ay sa dugo. Takot sila sa dugo. Doon makikita mo talagang dugo, ang dami, no? Kasi lalo tigit pag pinuputol na yung part ng bones na kung saan, sa kamay, sa daliro, saan man, sa hita, ay talagang pag pinutol yung talsikan yung dugo. Minsan nga yung doktor, lumalabas siya sa operating room, papunta sa espiratorio namin, talagang dugo sa ano ng kanyang damit. So gano'n, no? So as I said nga, rehability, which is alam mo talaga, no, na yung ginagawa na kaya mo talagang gawin. Kaya ako, as I said nga, prepared ako, mas gusto ko pa na mag-solo. Kasi alam ko ang gagawin ko from step 1 to kung step 2 to hanggang 10 man yan, alam ko ang dapat kong gagawin. Kasi sa tagal mo na, no, sa gawain. At the same time also, sa gawain natin sa iglesia, I do believe, no, unang araw, buwan o taon natin sa gawain sa bilang binigay sa atin ng posisyon ng Panginoon, siyempre normal yan, mangangapa tayo. Pero bilang Kristiyano na binigyan tayo ng ng posisyon ng Panginoon sa gawain natin, I do believe magagawa mo yan sapagkat ang Panginoon lalo tigit. Gaya ng sinasabi niya, mga promises niya, I will not leave you or forsake you. I am with you always. Nandyan siya na patuloy na gumagabay at matubay. I do believe much more mong magagawa, no? Itong bagay na ito, no? Sapagkat yung responsibilidad na ito na binigay sa atin ng Panginoon, alam niya alam mo, siya omniscient God Talagang ika nga hindi tayo magsabi na wala kang alam. Mayroon talaga at alam ng Panginoon yan na dapat mong gawin yan. Kaya sabi niya dyan sa 16, ano sabi niya sa sin? Then he who had received the 5 talent went and traded with them and made another 5 talent. So, makikita natin dito, yung sa rehabilitating ito, kita mo tumubo, no? Kasi yung binigay sa kanya na 5 talent, no? Alam niya natutubo kasi alam niya paano niya ito patubuin, no? Kasi binigyan siya ng kapasidad na gano'n, nagawa niya. Ganon din sa verse 17, sabi niya, likewise he who had received 2 gain 2 more also. Ganon din, binigyan siya ng kapasidad na 2 at yung tumubo din sapagkat God knows na kaya niyang gawin yon. Then 18, but he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. Ang sistema itong isa, imbes na patubuin niya ito, gawin niya ito, ang ginawa niya, no, tinago niya, nagukay pa siya sa lupa at tinago niya, no? Sapagkat mayroon siyang another reason, matatagpuan natin sa susunod.
So, makikita natin dito na yung kanyang kapasidad na reliability niya ay siya na mismo sa sarili niya, no? May question mark sa kanyang sarili sapagkat bakit niya hindi nagawa yun samantalang kaya niyang gawin yun? No? So question mark din sa bawat isa sa secular, ganoon din, no? Sa secular may mga kaya ko nasabi nga sa inyo na mas prepared ako na ako lang mag-isa, lalo sa trabaho, mas prepared ako mag-isa kasi alam ko ang trabaho. Ito, may mga kasama kami, lalo kit magkasama kami sa trabaho. Makiusip tayong salitang furbo, no? Mga furbo, na may mga kasama kami ganun. Isipin mo, saan ka nagtatrabaho, napupunta sa bar, o magkape, o kaya punta doon sa sulok, maninigarilyo, uupo, kukuya-kuya ko, kung ano mang ginagawa, nagpapatama-tama sa trabaho. Gayon, alam naman ng ano na ito, na binigyan tayo ng responsibilidad na ganito, na kaya mong gawin yan, pero hindi mo ginawa. So yun ang presentation na iba na yung mga kasama. Saan napunta? Nung isang araw nga, naglinis kami sa third floor. Yung kasama namin nandun sa baba, sa ground floor, naniligarilyo, nakaupo. Nagkukwentuhan sila, 2-3 pa yun nandoon. Pakuya-kuya ko. So yung purbo. Ika nga. So hindi nila ginawa, even though siya may kapasidad na dapat niyang gawin base dito, no? But he who had received one went and dug it in the ground and hid his Lord's money. Tinago niya. Purbo. Madaling salita, no? Hindi niya ginamit. No? Ito ang madalas na sa secular man din, kaya nabanggit ko nga sa inyo, ganun. May mga kasamaan kami na ganun pa, pitik-pitik. Dala cellphone, puro pindot sa cellphone, no? Pagkatapos ang trabaho, hindi niya ayusin ang kanyang trabaho, basta lang siya binigyan ng ganun, trabahong yon, na competing yon, pero ang ano nga lang niya ang palipas oras, ayaw mahirapan, ayaw mapagod, samantalang kami tagaktak na, lalo tigit itong summer na ito, talagang nakakailang bis ako ng damit sa pag-ano lang. May dala pa akong lampin, nalalagay ko sa likod ko dahil talagang tagaktak na ang pawis, no? Sa sobrang init. Then, kita din natin dito sa next, no? Third point, kasi second point ito, reliability. Third point, okay, accountability, which is, nakikita natin na the first servant is rewarded for his faithfulness. The second servant is also rewarded for his faithfulness. Now, accountability. Now, which is, ang meaning nito ay responsible. So, may pananagutan talaga siya. Talagang mananagot siya. Part ng kanyang accountability. Sapagat ikaw ang may ano nun ikaw gumawa nun So, accountable ka talaga. No? Meaning noon na kung saan pananagutan mo yun. Whether nagawa mo ng tama o hindi, ikaw at ikaw talaga ang mananagot sapagkat binigay sa iyo No? Yung talent na yan, binigyan ka ng Panginoon ng karunungan, kaalaman na dapat mong gawin para sa Kanya, anyit hindi mo ginawa o ginawa mo man, talagang accountable ka talaga doon sa iyong ginawa na ito. Okay, makikita natin dyan sa verse 19 to 23, no? Sa 1 and 2 na ito, sa verse accountability nito. Verse 10, after a long time, the Lord, those servant came and settled accounts with them. So Lord, you delivered me to me a 5 talent. Look, I have gained 5 more talent besides them. His Lord then said to him, well done, good and faithful servant. Sabi niya, you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lords. No, sabi, he also had received 2 talent, came and said, Lord, you delivered to me 2 talent. Look, sabi niya, I have gained 2 more talent besides them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord.
So ito mga dalawang ito, na yung binigyan niya ng 5 talent at saka yung isa ay 2, tumubo. Kasi talagang responsible sila, no? Una yung responsible sila, rehabilitation na talagang alam niya talaga na talagang alam nila paano gawin ito, handle ito lahat-lahat. At yung accountability ito, talagang pinursigihan nila na siya na talagang ginagawa niya talaga ito dahil sa binigay sa kanya ng Panginoon, no? Kung ating sa atin sa spiritual, na talagang ginawa niya ito para for the Lord. I do believe, isa ito. Sapagkat nakikita natin yan wala siyang ginawa kundi nakafocus siya dun sa binigay sa kanya na 5 talent, 2 talent, at talagang tumubo ito. Nakikita natin yan kasi mayroong siya accountability siya accountability niya, talagang dapat itong gawin sapagkat binigay ito sa akin at alam ng Panginoon na kaya ko itong gawin. As a talent na ito na binigay ng Panginoon. So makikita natin dyan na mayroong resulta sa kanilang ginawa. Ganyan din sa secular. I do believe, bawat isa sa atin, pag ikaw nakagawa ka ng tama, no? Nakagawa ka ng tama sa I do believe, kung ako natatandaan ko dito sa amin sa ritual, sa aming operating room, yung mga doktor nung early 2001 na yan, nung taon na yan, just imagine, brothers and sisters in the Lord, yung doktor sumulat sa aming opisina doon sa Riccioli. Bravi ragazzi, nakalagay doon. Grazie per vostro lavoro, sabi nakalagay doon. Siete bravi, nakalagay. No? Nandun yung kanilang appreciation, na-appreciate nila yung aming ginawa sa paglilinis sa operating room na talagang nasa ayos. No? At yung sinabi nila, napakaganda na inyong ginawa sa amin sa operating room. Sabi nilang ganun. Sumulat sila. Sinulatan nila ang aming opisina. Nakalagay doon, nakapaskil. Mga bravi daw kami yung aming pagtrabaho doon sa operating room. So I do believe, mas matindi itong ginawa ng Panginoon sapagkat once na ginawa mo yung nais ng Panginoon na gawin mo, na trabaho na pinagawa niya sa akin, sa iyo, sa ating lahat, I do believe mas matindi ang kanyang ibigay na reward. Sabi niya dyan, no? Well done, sabi niya, good and faithful servant, no? Sabi niya, and Lord, sa verse 20, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You will for faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Sabi niya sa verse 21 na yan, no? So, makikita natin dyan, no? Ganyan yung pagpuri at the same time, makikita natin yung reward na matatanggap ng taong ito na binigay siya ng na tungkulin, gawain ng Panginoon. Yun ang kanyang ginawa. At makikita natin na ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng reward. Sabi natin dyan. Kaya sabi niya, well done, good and faithful servant. Ganyan din doon sa verse 23, yung nabigyan ng 2 talent. Sabi niya, his Lord said to him, sa verse 23, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Sabi niya, pumasok ka at I do believe. Ganon. Ganyan, ito rin kami sa Riccioli. Example ko na naman, no? Kami itong COVID, no? Kami mga concerned natin na kami mga frontiere din, no? Kami naglilinis. May mga sa ibang departamento ng ospital ay kung ano ng mga ginawa namin. Alam mo ang ginawa ng aming agenda, no? Binigyan kami ng bono na 255 euro na bono na kami lang nagtatrabaho doon sa hospital ngayon na binigyan kami. Yung iba namin kasama na doon na nagtatrabaho din sa ibang hindi sila binigyan ng bono. Kami lang sa Riccioli na di ko alam kung iba pang hospital, no? Pero kami sa Riccioli, binigyan kami ng bono na 255 euro na bono. Dahil sa itong COVID na dumaan, part possible sa aming ginawang trabaho na binigyan kami, no? Na bono espesa, ika nga.
255. So, bigyan natin, God praise God, sapagkat nakatulong din sa amin, sapagkat sa side ko, ang trabaho ko lang sa Rizzoli, yung part-time ko sa pangumaga, wala naman. No? Mayroon pa isa-isa, dalawa, pero hindi sapat yun sa aming mga bayarin, ika nga. Pero we gonna I thank and praise God sapagkat yung 255 euro na yun, 3 Saturday naming inispesa ni Sister Helen. Punta kami ng Ipercoop sa Lame, sistema, dininayed. Sabi, pinakita na namin ni Sister Helen, itong ano na ito, mamimili kami. Pwede ba itong gamitin dito? Sabi nung nasa sa impormasyon no, nung konosko pero kasi ang laki ng papel ganito kalapad nakalagay bonus visa kung hindi si euro kada isang papel. Naka 17 papel yun. Sabi ito, paano ba ito? So, alis kami ni Sir Helen, punta kami sa Conad, doon kami punta sa Pontevecchio. Nakuha namin, sabi, pinakita namin doon sa impormasyon, sabi niya, mabini, chitiamo questo bono. Sige, dampot kami ng dampot ni Sir Helen. 255 ba naman? So, 3 Sunday kami na pabalik-balik doon sa espesang yun, bonus espesa. Still, thank and praise God sapagkat malaking ano din sa amin yun, na natulong sa aming pamilya. Puro lang na pagkain naman yun So, I thank and praise God. Pero itong matindi, itong reward nito na binigay ng Panginoon sapagkat sabi na sa verse 23, sabi niya, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Ano lang ginawa niya? 2 lang. Nabinigyan siya ng talent na 2 at pinatubo niya. Ginamit niya yung 2 na yon at tumubo. At yun, ang sabi pa noon, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Enter sa hindi. So, I do believe bawat isa sa atin, ng mga Kristiyano, mga believers, lahat ng mananampalataya, especially for us, CCBC, Christ Community Bible Church, na patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon, whether na anuman ang ating mga katayuan sa bawat isa sa atin, I do believe mayroon tayong reward na matatanggap sa Panginoon. As soon as nais mong magpagamit sa gawain na ito na tinatang ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maski man lang isa yan, huwag mo nang yung 5, yung 5 talent na yun na binigay ng Panginoon doon sa una. Sa verse 20, sabi niya, so he will receive 5 talent, came and brought 5 another talent, saying, Lord, you delivered to me a 5 talent. Look, I have gained 5 more talent besides them. Sabi niya ganyan sa verse 20. And yet, binigyan siya, I do believe, maski isa lang talent, na nagawa mo para sa Panginoon, kasama pa rin tayo doon sa sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Sabi niya, I will make you ruler over many things. Yun pa rin, mayroon ka pa rin reward na matatanggap. As soon as nais mong magpagamit sa gawain ng Panginoon. I do believe. At ang Panginoon, hindi niya kakalimutan yung ating ginawa para sa kanyang gawain. I do believe. Kaya nga inintay natin yung kanyang pagdating sapagkat ito, rewarding na ito. Sa chapter 25 na ito, na 3 types of parable, 10 virgin, talent, at the sheep and the goat. I'm talking about the second coming of Christ, and I do believe this is what the Lord did truly, sapagkat parable ito, but is part ng spiritual things na nais ng Panginoon, na ito talaga ang mangyayari when He come, sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Sad to say, yung number 3, the first servant is rewarded for his faithfulness. The second servant is rewarded for his faithfulness. And the third, ito na ngayon, sad to say, as I said. Next. Ito naman, the third, the first servant is rewarded for his faithfulness. Sabi niya, 24 to 30. Then he who had received 1 talent came and said, Lord, I know you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Sabi niya, kinukuha mo yung hindi dapat, nag-aani ka na, hindi mo naman dapat, sabi niya ganyan. At
Hindi ka nagtatanim, pati lahat kinukuha mo. Sabi niya ganyan sa verse 24. Sabi niya, and I was afraid. Ito na ngayon. Sabi niya, I was afraid and went and hid your talent into the ground. Look, there's you have what is yours. Sabi niya ganyan. Takot ako sa iyo. Alam ko na ito ka, ganito ka, lahat-lahat. No? Pero ang ginawa niya, sabi niya, ito na sa iyo. Yung binigay mo sa akin isa, ito pa rin yung isa. Sabi niya, kaya sa verse 26, but his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you know that I reap where I have not sown, sabi niya ganyan, and gathered where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers. Sabi niya, sana, nilagay mo na lang sa bangko para doon tumuho. Kung ating unaman, hindi talaga ito. And at may come, I would have received back my own with interest. Sabi niya dyan, sana, deposit mo na lang para sana doon tumubo sa bangko. So take the talent from him and give it to him who had 10 talent. For to everyone who has more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast an unprofitable servant into the utter darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Sabi niya ganyan. So, anong-ano natin dito, no? Tandaan natin dito mga kapatid na we are not talking about salvation, no? Separate natin ito, no? Kasi tungkol na ito as a servant, no? Ito ang ibang mga secta denomination na isa ito sa pinanghawakan nila na ikaw, even though you are a Christian, sabi nila, ay pwede ka pa rin hindi na maligtas. Pwede ka pa rin maampun ng impyerno, hindi umano sa kanila, no? Makikita natin dito, no, na sa kanila mga ibang mga teaching, ibang denomination. But we CCBC, we are not talking about salvation, no? Sa temang ito. We are talking about as a servant of God na paano mo talaga gawin ang mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Pero ang third person na ito, ay ano siya dyan? Ay ano siya, sabihin natin lazy, no? Na kung saan katulad nga nabanggit ko nga sa mga kasama ko doon sa example ko sa Red Soul, napakuya-kuya ko mga lazy, mga patama-tama lang, mga furbo, no? Hindi naman talaga inaayos. Ang sistema lang pag na-control yung trabaho mo na hindi talaga ayos. Alam niyo ba ang sa amin ngayon rekit na kami, no? Dati manutentop kami. No? Kami ang aming agenda, ang manutentop ay maraming binayarang multa, no? Maraming binayarang multa, no, umabot pa ng milyones. Dahil sa na-control ng estado, na-control ng kinaukulan na hindi nagawa ito, may kulang ito na mayroong ganito na lacking, doon nagmumulta ang aming agenda. So, aware din tayo doon sa mga bagay na binigay sa'yo ng accountability na ito as soon as possible na hindi mo ginagawa and yet magbabayad ka ng multa. Ito ang presentation nito, no? Ating titinan sa amin sa trabaho. Mayroon akong kaibigan na kasama ko ngayon. Dati siya sa grupo siya ng Berde, no, ng Manutenkop. Ano ang ng Berde? Sila yung mga jardinayo. Sila yung mga na-assign sa mga puno-puno. Di umano, dito sa may banda ng papuntang San Donato na nito, dito sa lugar namin, dito sa may mga puno diyan na di umano nung siya nasa Berde pa, ay ang oras na dapat sila magputol ay alas 9, no? Sila palibhasa ay gusto nilang matapos agad ang trabaho, ay nag-umpisa na sila ng alas 8. Ito ngayon, dumaan ang vigili. Na nandun na sila, nagpuputol-putol na sila ng mga sanga-sanga kasi yan ang nila sa Berde. Ito ngayon, nung kinontrol sila ng vigili, tininan nyo yung kanilang authority na authorization, anong oras sila mag-umpisa, anong oras sila dapat matapos. Nako, nakita na nag-umpisa na sila ng alas 8, pero dapat pala mag-umpisa sila ng alas 9 pa muna. Pero nag-umpisa sila ng maaga, yun, ni-report ng vigili.
yun, nagmulta yung aming agenda. Sapagkat hindi nila sinunod yung protocol nila na dapat yun ang kanilang gawin. So, marami sa aming grupo na ang aming agenda nagbabayad ng multa. Ganun eh. Kaya kami ngayon, may bago na naman kami ngayong responsable sapagkat hindi nagustuhan ng pamunuan ng Red Sole, yung pamumuno ng aming responsable. Ayun, napapalitan. Kaya itong bago ngayon, kaumpisa lang nila ng February o March, ay siya ay pang-11 o pang-12 kapo na namin sa Red Sole since na nag-start ako noong 2001. Sapat once na hindi nila nagustuhan yung pamumuno mo, papalitan ka nila at sila magre-report sa agenda na ito, ganito, ganito, ganito. At tuloy kung ano ng mga nangyari na possible na multa. At I do believe this is what it happened. No? Sa taong ito na lingkod ng Panginoon, na ang punishment sa kanya ay hindi salvation, no? Save na siya. Pero makikita natin dito, which is yung kapasidad niya na dapat siyang gawin, tuloy kinuha sa kanya ng Panginoon at binigay pa sa iba. Sabi niya dito, no? Ibigay doon sa mayroong pang 10. So, ang ano natin dito ay as a Christian, dapat na binigyan tayo ng Panginoon na tungkulin, as soon as possible, dapat gawin mo na para talaga sa Kanya. Kasi alam ng Panginoon ang kapasidad mo eh, na dapat natin gawin na para sa Kanya. Yung responsibilidad mo, yung reliability mo, at yung accountability mo. Kasi alam ng Panginoon yung dapat mo nang gawin eh. Na bagamat sabihin na natin sa ating sitwasyon, parang hindi, kaya mo yan. Kasi binigay sa iyo ng Panginoon yan eh. Dapat mo nang gawin, no? At yung pag-ilustrasyon na salitang kukuya-kuya-koy, na papetik-petik lang, ay sayang sa dahilang itong time na ito na dapat mo nang gawin para nasa kanyang kapurihan at hindi mo pa nagagawa, sayang sa pagdating ng Panginoon, lahat tayo kasi magbibigay sulit sa kanya eh. Lahat tayo magbibigay ng harap sa kanya eh. Sa judgment seat of Christ, no? Hindi tayo hatulan pa nung papuntang impyerno, pero hatulan tayo ng Panginoon base sa ating ginawa na good or bad ba, no? Gaya na napag-usapan na natin last Sunday, mga linggo yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 3, 11 to 15, no? Na kung saan idadaan sa apoy lahat ng ating mga ginawa, no? Balikan ko ulit iyon, no? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 15, sapagkat isa yan sa mga reasons sa ating pagharap sa ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 3, 11 to 15, no? Anong sabi diyan? No? Palitan ko ng salamin sapagkat parang medyo mabasa na po ng kunti kasi maliit, no? Sabi niya diyan sa chapter 3, verse 11 to 15. Sabi niya diyan, sapagkat sino man hindi makakapaglagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalagay na ito'y si Jesucristo, Jesus Christ. Datapat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsaligan, ito ng ginto o pilak nga mahalagang bato, kahoy, yung dayami, sabi diyan. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw na magsasay sapagkat sa pagmamagitan ng apoy ay hayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Sabi niya, verse 14, kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinira sa ibabaw niya, siya ay tatanggap ng kagantihan, which is sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Verse 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamagitan ng sa apoy. So, presentation sa atin dito ng Panginoon, ng kanyang mga salita, na kung saan harap tayo sa kanya na walang reward.
no? Wala kang matatanggap na reward. Anyat ang reward na ito ay isa ito sa ating sasabi accomplishment natin sa pagharap natin sa Kanya, at itong sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant, sana. And yet, katulad ng mga believers na pagsama-sama tayo sa harapan ng Panginoon, malalaman natin kung sino talaga yung sinong gumawa talaga ng para sa Kanyang gawain, sapagkat makikita mo yung kumbaga sa general, no? Makikita natin yung kanyang mga tsapa dito, lahat yung nakasabit. Part ng reward na ito ay kanyang mga accomplishment. Posible na ganun na mangyari pagharap natin sa Panginoon, magsama-sama tayo sa langit ng kanyang mga anak. Makikita natin dito kung sino talaga yung nagpagamit sa gawain, sapagkat makikita natin yung kanyang reward na binigay sa kanya ng Panginoon. No? Yung reward na yan ay part ng i-divert natin sa sinasabi ng banal na kasulat, yung crowns ay posible yan, no? Kung literal natin talagang nating crowns, no? Talagang crowns. Pero makikita natin dito bilang mga mananampalataya na yung taong ito talagang gumawa siya ng gawain para sa gawain talaga ng Panginoon na nais niyang binigay sa kanya ng Panginoon, ginampanan niya at ginawa niya. So for us, it's a big encouragement sa atin, challenge sa atin dito na bilang kanyang mga anak ay dapat talaga tayong be watchful. Ika nga. So another na, no? Part ng ating conclusion as a servant of God, be watchful, no? Sabi diyan, balik tayo, atras tayo ng konti sa chapter 24 sapagkat binanggit ng Panginoon yung faithful servant or servant ng God. Okay, banggit natin diyan sapagkat nasasabi ng Panginoon yung mga servant na ito na as soon as possible, be watchful. Alam natin lahat ng Panginoon babalik na. So as soon as possible, dapat gawin na natin talaga ang mga gawain na para na sa kanyang gawain talaga. Number 1, reason for this, watchful. Matthew chapter 24 verses 36 and verse 42. So kung yung buksan sa banal na kasulatan, yung chapter 24 na ito, ay itong binabanggit, no? The reason for this watchful, no? Chapter 24, no? Sabi niya, atras lang na ng konti dito sa verse 24, chapter 24 verses 36 and 42. Sabi niya diyan, 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang makakalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang, sabi niya dyan, no? 42. Mga puyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw parito ang inyong Panginoon. Hindi natin alam eh. So as soon as possible, as a son of God, be watchful. Sa sitwasyon natin ngayon, no? Alam niyo ba nung itong nagdaang July, no? Kasi August na ngayon, no? Kung ano ng mga disastro na nangyari sa buong mundo, no? Nandan yung peste ng locust, no? Mula Africa hanggang India, peste ng locust. Yung mga pananim nila inubos ng locust, no? Yung mga kinain ng mga locust. Sa China, no? Lalo tigit yung pinagmulan ng coronavirus, no? Na kung saan ilang linggo, no? Na sila ay baha. Yung dam nila ay napilitang buksan sapagkat masisira kung hindi bubuksan yung dam na kung saan isa sa pinakamalaki sa buong mundo, yung dam ng China na ito na nandun sa Wuhan, ay binuksan nila at doon baha ang Wuhan. Yung isang floor doon na isang building ay ang baha ay umabot ng 9th floor ang tubig. Matindi, no? Ang baha na ito. Yung ibang parte naman sa buong mundo, yung hindi baha still. Mga disaster talaga nangyari itong nagdaang buwan na lumipas. So, sa mga signs na yon, I do believe na ang Panginoon ay talagang malapit na talaga siyang dumating. No? Hindi nga lang natin talaga base na nakalagay dito na hindi alam, walang nakakalam, kundi ang Panginoon lang. No? Jesus Christ as a man, hindi niya alam. But as a God, alam niya. No? Nakikita natin dyan. No?
The reason for this watchful, sabi niya dyan, sapagkat nobody knows ang pagdating ng Panginoon. Anytime, any moment, sa sandaling ito, maski sa sandaling ito, sa pag-usap natin, at ang Panginoon pag dumating, kukunin niya ako, ikaw, tayong lahat, doon sa langit. Second, be reminder of this watchfulness, watchfulness which is 24, chapter 24, 37 to 39, na reminder. Ni-remind tayo, sabi diyan 37 to 39, sabi diyan. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 38, sapagkat gaya ng mga araw bago nagunaw, sila ay nagsikain at nagsiinom at nangangasawa at pinagpag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. 39, at hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay ng lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nabasa natin, napag-aralan natin ang story of Noah, na kung saan sila, hindi nila, kinukutya pa nila si Noe nung sila ay, sa time ni Noe na gumawa siya ng napakalaking barko, na sinakay lahat ng hayop at sila lang pamilya ang sa tao ang pumasok doon sa daong na yon. At yun, ang mga taong yun, nagliliwaliw, nagpapasarap, lahat-lahat, Pero sabi niya, reminder na kung saan, like Noe, which is sa time natin ngayon, kita mo, sa time natin ngayon na talagang sa sakit nga lang ng corona na ito, hindi natin alam kailan siya dadapo. Much more ang pagdating ng Panginoon sabagat nobody knows. But sa sign na ito, makikita natin na ang Panginoon ay talagang near na, napakalapit na talaga ang Panginoon na dumating. Third, okay. See, the reaction to this watchfulness. Matthew chapter 24 verses 43 to 51. The wise servant, the wicked servant. Hinambing ito. Hinambing. The wise servant, the wicked servant. Sapagkat sabi niya dyan, sa verse 24 na ito, 43 to 51, ito na. 43, sabi niya dyan, tatapat, ito ay talastas ninyo na kung nalaman ng puno ng sangbayan kung ano panahon darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat, hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. 44, kaya nga, kayo'y magsihanda upang sapagkat narito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga? Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. 46, sa mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay naratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. So, sabi niya, mapalad. 47, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y pinagkatiwala ang lahat niyang pag-aari. Kaya sinabi ng Panginoon sa ating topic ngayon, chapter 25, na well done, good and faithful servant. Sa verse 48, tatapat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon at magsisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inihintay at oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isama sa kanyang bahagi sa mga paimbabaw. Doon na nga ang pangtangis at pangangalit ng mga ngipin. So nandoon, wise servant and the wicked servant. As soon as possible, doon na tayo sa wise servant. Wise na kung saan gagawin ko mga bagay nito na dapat natin gawin na talagang para na sa Panginoon. At in fact, mayroon mga consequences about isa sa atin, matatanggap. Anong mga consequences? Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan sa chapter ng Galatians chapter 6 verse 7. Kung anong mo daw ang iyong taninim, ay siya mo ring aanihin. Yan yon. Na kung ano ang ating ginawa, ay yun din, may babalik din sa atin na ating ginawa. Kung ginawa mo yung kabutihan din ang ating matatanggap. Kung ginawa mo yung kasamaan din ang ating matatanggap.
mas magandang kabutihan na sapagkat alam ko, alam mo, alam nating lahat, ito'y pinauna na sa atin ng Panginoon. Ito'y nakasulat, ang banal nakasulat na 2,000 taon na nakalipas. At pinauna sa atin ngayon ng Panginoon na alam niya ang bawat isa sa atin, ang ating kapasidad na dapat gawin ko, gawin mo, gawin natin mga bagay na talagang para na sa Kanya. Sapagkat sasabihin niya sa akin, sa iyo, sa ating lahat, kung ginawa natin mga bagay na ito, as a wise servant, well done, good and faithful servant. No? So we're gonna thank and praise God sa bagay nito, sa kanyang mga salita. Ito'y reminder sa bawat isa sa atin na dapat kong gawin mga bagay nito para na talaga sa kanyang kapurihan. Amen? Okay, let us pray. Lord God Almighty, Ama, kami salamat sa iyong mga salita mo na once again, remind mo kami, Ama, na dapat kami maging faithful habang sa iniintay ka namin, Panginoon. Hindi namin alam, but alam namin, Panginoon, na ikaw ay malapit na, Panginoon, na dumating. Kaya Lord, tulungan mo nga po kami na magawa at magampanan namin mga bagay na ito para sa iyong kapurihan. Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ito na naayon sa iyong kapurihan, Panginoon, sapagkat ang aming nagawa sometimes nakala na may maganda ulit sa iyong harapan na hindi maganda, Panginoon. That's why we ask always you, Holy Spirit, na ikaw patuloy na magturo ng Diyos about this sa amin upang anong dapat namin gawin ay tunay na nakarapat na nagugod sa iyong harapan, Panginoon. Hindi namin ito kayang gawin, gampanan kung wala ikaw, banal na Espiritu. Kaya Lord, salamat sa iyong paggabay, patubay ng Diyos about this sa amin. Muli, Ama, sa sunod namin mga activities, sa gawain ng iglesyang ito, ay tulungan mo kami na lahat-lahat ng mga inatang mo sa about yan sa amin, Panginoon. Leaders, to the rest, Panginoon, mga members, ay tunay nga, Lord, na magawat namin, magampanan, lahat-lahat at mga bagay nito para sa iyong kapurihan, Panginoon. Help us and do this for your glory, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin, lahat magsasabi ng Amen!